Eto na, grabe bulabog na breaking news. May matinding pasabog, Trililing Jr. yari dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Eto na nga, unahin muna natin itong post ni Attorney Baligod. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Ito sabi ni Attorney Baligod sa kanyang post sa Facebook. Heto ba sinasabi mo Trill? Ang spelling is T-R-I-L-L. Trill, boss Trill. Wala akong ibang naunawaan ko na si Trillanes po ang pinatutungkulan ni Attorney Baligod. Tapos pinost pa niya ang picture ni Trillanes dito. Okay? Ito ba sinasabi mo Trill? Bakit kailangang niyong oferan ng 10 million ang bawat isa sa Brave 18? Para itago niyo ang katotohanan? Lousy kayo talaga. Yabang-yabang ni Trillanes, nakakasuhan niya yung mga sumisira daw sa pangalan niya. Gaya ng Brave 18. Tapos meron palang ganito. Ano yan? Totoo ba? Baka na naman mamaya magalit si Trillanes. Baka sabihin, ano na naman itong kumakalat na to? Didimanda ko kayo ng cyberlibers, sinistiraan nyo ako. Parang gano'n. Ayan ito ba sinasabi mo, Trill, bakit kailangan yung opera ng 10 million bawat isa sa Brave 18? Aba, para itago nyo ang katotohanan. Lousy kayo talaga. You're so lousy. Naku totoo ba yan, Boss Trill? Nako, kala ko ba naman, talagang palaban. Tapos biglang nagkaganyan. Di wow. Hindi ko kaya silang kasuhan Parang lalaban gawin na lang natin ganito. Parang gano'n. Parang gano'n ba yun? Parang gano'n? Ayan, Trillanes. Sinabi ni Attorney Baligod Trillanes na lousy ka raw. Lousy ka raw. Ito hindi ko ibig sabihin na totoo ito. Ito, nagbabalita lang po tayo dito dapat ito sagutin ni Trillanes. Kailangan linawin mo yan, Sir Donmar, na binabalita lang yan na tayo ay nire-reactionan naman natin ito. Alam nyo naman itong ugali ni Boss Trill. Basta pag siya ang nasasagasaan ay talaga, demanda agad. Pero pag siya yung banat ng banat, sarap na sarap, okay lang sa kanya. Ito yung tao na hindi mo pwedeng tuksuhin kasi pikunin. Trillanes, kung ito ba'y totoo o hindi. Okay? So, ito, ang daming nag-ano nito 13.3k likes 13,000 likes. Kami 1,800 po ang nagko-comment. Ang nag-share nito is 2,700. So, meaning to say, ang daming nakakita nitong balita na ito. Okay? Lakihan natin. Ngayon, lakihan natin. Ito yung text message. Dami niyang kakasuhan na nag-share. Lakihan natin para alam ninyo kung ano yung tinext umano sa kampo ni Trillanes. Ito po. Ayan, kita ninyo? Sa cellphone yan meron pang text. Ebidensya po ito, pinictura nila sa cellphone. Ayan, text. Sabi dito, pero ang sisimulan ko dito Dito. Yan, sisimulan ko dyan. Yan. Pero ang maganda nito, maatras ang mga kaso mo. Saka, batch tayo, yan importante. So, sa pagkaka-understand ko dito, cellphone ito sa isa sa mga 18 ex-Marines. Sandali. Pero ang maganda, ulitin ko, pero ang maganda nito, maatras ang mga kaso mo.
saka kabatch tayo. Yan ang importante. Ibig sabihin, kabatch, di ba ang ibig sabihin ng kabatch, alam natin ang Brave 18, Marines yan eh, mga sundalo yan. So ang ibig sabihin, pag sinabing kabatch, parang sundalo din yung kausap niya. Who's that man? Who's that girl? Hindi lang who's that man, may who's that girl pa. Diba? Ibig sabihin, kabatch eh. O kayo mga katunay, ano lala papasok sa isip nyo? Kabatch, diba parang sundalo yun, diba? Kasi kadalasan sa mga sundalo, ganun ang mga tawagan eh. Yung mista nga lang, pag pinanood mo, batch, kamusta ka na, batch? Diba? Mga mista, kamusta ka na? Diba? Pag sa mga sundalo, ganun ang tawagan eh. Oh. Na chinatan siya, okay? Sabi dito, ito yung hinighlight ha. Pag ma-okay ka, ganito, magkaroon ka ng 5 million, i-atras ang kaso. Then mawala ka na sa media. Ay. Parang Guteza na wala na. Meaning to say, ganun ba ang ginawa ni Guteza? Parang, kasi parang sinampol si Guteza dito. Ibig sabihin, parang alam nito na kumakausap sa Brave 18, na isa sa Brave 18, parang, nasuhulan ba si Guteza kaya biglang nawala na? Nawala na parang bula? Ganyan din ba ang ginawa kay Guteza? Kasi ito, sinasample niya, di ba? O, pag may okay ka ganito, magkakaroon ka ng 5M, i-atras ang kaso mo, then mawala ka na sa media, parang Guteza, nawala na, 5M. Kabok, meron akong 5M, tutulungan tayo. Bok, magkakaroon tayo at magkakaroon din ako. O ba, porsyentuhan pa, parang... Kasi yung mga tawagan, bok. Diba? Minsan, mga tawagan sa sundalo yan bok. Mga pulis, sa pulis hindi naman natin natidinig masyado yan pero sa mga sundalo, naririnig ko yan Kasi ako, mahilig ako manood ng mga pelikula ng sundalo, tsaka nakikita ko rin naman yan sa mga kasundaluhan. Kasi nagtatawagan sila ng ganyan. Kasi nung nagpunta ako ng dati, ng Taguig, may mga sundalo doon, may naririnig ako, bok! Hindi na pwede sabihin, hoy, maalikabok! Yung tawag niya talaga, bok! Dito! Boknoy! Ang ibig sabihin, si Guteza, kaya nawala si Guteza, tumahimik si Guteza kasi binayaran si Guteza. Ay. Yan ba ang ibig sabihin? Kasi, parang sarap naman maging witness, kung nagkataon, tapos babayaran ka ng ganyan, magkakaroon ka, instant money na, sabay tahimik ka lang, ano niya, in-example pala yung pwede maging racket, niya si Guteza na biglang nawala si Guteza. Ang hindi natin alam kung buhay pa ba si Guteza. Ayun. Or binayaran ba si Guteza, dalawa lang yan, ha? 5 million kabok. Sino kayang kabok? 5 million kabok. Bok ba ang pangalan nito? Bok ang mukha. Meron akong 5 million, tulungan. Hindi, yung bok, tawagan yan parang tawagan yan. Yan sa kasundaluhan, bok. Di ba? Bok, batch, yan mga ganyan. Tulungan tayo, bok. Bok yung parang, sino kaya sa book na merong screen name na book o parang nickname na book? Magkaroon ka at magkaroon din ako. Ayan. So, 5 million and 5 million, 10 million lahat. Okay? Ulitin ko ha. Pag ma-okay ka, ganito magkaroon ka ng 5 million, i-atras ang kaso. Then mawala ka na sa media, parang Guteza na wala na. 5 million ka, Bok. Meron ako 5 million, tulungan tayo, Bok. Magkaroon ka at magkaroon din ako. Nakihati pa Nga buhay nga naman talaga ng tao ngayon, talagang mahirap magkaroon ng pera, Hindi pong inaareglo ka na, makikihati pa sa'yo. Kung tutusin, kung gusto mo magpatahimik ng tao, ganyan, halimbawa, kasi alam naman natin, ang Brave 18, malaking ebidensya ang hawak-hawak nila Sa tingin ba nila, mabibili lang ng 5 million yun? Diba? Dapat hindi na makihati ng 5 million yun Yung sinasabi, tag 5 million tayo, parang ganyan. Kasi talagang katotohanan sa taong bayan ang hawak-hawak nila mahigit pa sa 5 million niya. Kung tutusin, walang katumbas na pera yon. Diba? Tingnan mo yan, ganyan sila kung totoo man ito, ganyan kayaman sila. 5 million. Para namimigay lang. Actually, ang 5 million,
Barya lang yan. Yung 5 million sa kanila. Kasi Barya. kung bibigyan mo 5 million kada isa sa 18, no? Sa 18 Marines. So, pag 18 Marines, bibigyan mo 5 million. Magkano yun? Mga katunay, may ako sa mat. Magkano? Paki-comment naman po sa comment box, mga katunay. lang yan. Sa sobrang daming ninakaw nila sa flood control. Di ba? Billion-billion. No? 5 Sobra billion. silang maglabas ng pera. Kasi itong mga bagay na to, kung totoo man yan text na yan o chat na yan, is kung maglalabas ka ng 5 million, magbabayad ka. Hindi naman sa bulsa nila galing yan eh. Manggagaling yan sa bulsa ng mga taong bayan. Kasi kung aasa ka lang, halimbawa may nakapwesto na pumapader dyan, kahit naman yung nakapwesto na yun, hindi naman maglalabas ng pera yun na sarili niya. Sa eleksyon nga lang, ang hirap-hirap maglabas talaga ng pera dahil talaga mauubos ang pera mo eh. Kaya minsan patag yung mga kumakandidato uli kasi meron na silang naipon eh. Is nothing. At ang importante sa lahat, mawala ang kaso mo. Di manahimik na lang bok. So, inopera nila. So, kung totoo man ito, talagang takot na takot sila dito sa Brave 18. Kasi inopera nila ang Brave 18 eh. So, ibig sabihin, kapag inopera, totoo yung sinasabi. Kasi kung peke naman yung sinasabi ng Brave 18, sinasabi nga nila, peking testigo yan, sinasabihan nila ng kargador. Kung peke silang testigo, hindi na dapat sila opera ng ganito. Diba? Hahanap na lang sila ng ebidensya para mapapagsak yung Brave 18. At palabasin nila na kasinungalingan lahat na sinasabi ng Brave 18. Pero kung ganito na nagkakaroon ng bayaran, kung totoo man to sinasabi ko kung totoo man to o hindi, kung totoo man to, is ibig sabihin talagang malakas. Parang inamin nila na totoo yung sinasabi ng Brave 18 kasi nagkakaroon ng bayaran eh. Kung kakasaka, unahan na natin. Ibig sabihin, kung papayag ka, unahan na nila. Okay? Kasi ang dami nila, 18 sila, di ba? Pag sure ka na, saka ko na ilatag sa kanila. Di ba? So talagang So parang ang ibig sabihin, yung kinakausap nito, yung kinakausap nung umaareglo na isa sa 18, at saka kinakausap nito sa isa sa 18 Marines, para siguro ito yung pinakamataas, nagli-lead. Ganun ba yun? Kasi parang siya muna yung unang kinausap eh. Siya yung unang inareglo, tapos pagkatapos sa kanya, saka ilalatag sa iba eh. Di ba? Nila yung Brave 18. I-sure muna natin na makuha natin ang pera sa atin, Bok. Talagang pinapapa-assure yung Brave 18 na totoo ito. Babayaran sila ng 10 million para lang bumaliktad sila. Ha? Pag tumalon ka, manahimik na, then wala na parang bula. Talagang kino-convince nila. Dito sa text message na ito, kino-convince nila. Sa totoo lang, parang ganyan yung mga ginagawang panilaw ngayon. No? Pera, kundi pera, makukulong ka, kakasuhan ka, ganyan ang mangyayari ngayon eh. Di ba? Kaya talagang patatagan na ng loob eh. Kung ikaw talaga totoo kang para sa bayan, hindi ka pa pwedeng mabili ng pera. Kung ang prinsipyo mo para sa taong bayan, kung pinaglalaban mo para sa taong bayan. Walang perang katumbas yan. Gaya ng mga bayani natin. Nakipaglaban ng walang perang katumbas. Pinaglaban ng bansa natin, pinaglaban ng karapatan natin. Ngayon, kung ipaglalaban niyo yung karapatan ng Pilipino dahil sa ginawang pang-aabuso ng mga buwaya na kumamkam ng ating mga salapi, hindi kayo dapat mabili ng pera. Pero pag nabili kayo ng pera, ay wala. Walang mangyayari sa atin. Kung tutusin talaga, expected mo na rin siguro yung mga ganitong bagay. Talagang magkakaroon ng bayaran, magkakaroon ng blackmail, magkakaroon ng kasuhan, para talagang humina ka, para humina ang loob mo, maguluhan ka. Yun naman talaga yan. Pero kung ikaw ay matatag ang paniniwala mo, na talagang kung kulong, sige. 'Di ba? Yun talagang nakakabilib. Pero talagang mahirap na sitwasyon yung ganun. Talagang mapapasubo ka talaga ron. Pero kailangan, kung ikaw ay mapapasubo, alam mo sa isip mo, kailangan nakahanda ka. Okay? Yan po ang latest na pinost na ebidensya nitong si Attorney Paligon. Okay? Yan ang sabi ko sa inyo. Baka akala ninyo, itong mga 18 ex-Marines, marami itong tinatago pa. Hindi pa nila inilabas lahat ng mga ebidensya. Heto ngayon, hindi pa nga lumabas yung mga ibang ebidensya, meron ng panibago. Ako, malaki ang chance na Marines kasi delikado sila, especially
if si VP Sara na ang magiging presidente Oo. sa 2028. Mantakin mo. Naniniwala ako lang. dyan. Kasi ang dami nilang ebidensya eh. So ito yung dating sinabi ni Trillanes. Ito, basahin naman natin yung post nitong Trillanes naman. Ito. Published by John Paul Robles ng DZMM, Teleradio Intern. Yan. Ito yung sabi ni Trillanes ha. Ang problema, hindi alam ng 18 bagmen na ito ang pinasukan nila. Yan ang sabi ni Trillanes. Akala nila parang social media engagements lang yan na pinupuri sila. Ginawa pang vlogger eh. Binobola ng mga DDS pero yung mga yan sa korte, wala ang mga yan. Kahit na ilang engagement ang ibigay sa inyo dyan at ilang papuri ang ibigay sa inyo dyan, pero sa pero sa korte, kayo lang. Parang ibig sabihin ni Trillanes dito na kawawa raw itong mga 18 ex-Marines kasi hindi raw nila alam kung ano yung pinasukan nila. Kumbaga, yung parang yung pinaglalaban nila, mawawala lang na parang bula. Di ba parang ganun yun? Yung pinaglalaban nila, mababaliwala yan sa mga taong bayan kasi kayo lang eh. Kumbaga, kayo lang yan. Hindi kayo para suportahan ng mga tao. Di ba? Kumbaga, parang pinupuri kayo ng tao pero kaya ba kayong suportahan? Kaya ba kayong ipaglaban kapag nasa korte na kayo? O kayo, kung halimbawa, kung pagkakasuhan sila. Yun. Alam naman natin to si Boss Trill eh, di ba? Inggit ka lang ata, Boss Trill eh. Gusto mo, meron din nag-cheer sa'yo eh. No? O, yung mga walang magawa dyan sa mga bahay-bahay na, cheer nyo naman to, si Boss Trill. Pinupuri raw ito na sa mga ng mga DDS itong 18 ex-Marines. Actually, sa totoo lang naman, kaming mga DDS, pinupuri namin ang 18 ex-Marines kasi po, nakikita po namin na sincero sila na isiniwalat nila ang katotohanan. Sino ba namang hindi maniniwala sa kanila na sila po ay dating mga bodyguards Ni Zaldico. at mga bagmen ni Zaldico. Siyempre, kung ano yung alam ni Zaldico, alam din nila. Diba? Kasi sila yung laging kasama eh. O kung ano yung mga nagiging transaksyon ni Zaldico, alam din nila yun. Hindi naman pwedeng si Zaldico lang nakikipagtransaksyon. Diba? Hindi rin naman pwedeng si Zaldico na makikipagtransaksyon eh hindi rin naman nila malalaman o makikita. Siyempre, uutusan sila eh. O alam nga naman si Zaldico magdala ng mga pinapadala ni Zaldico. Kaya nga nandun sila eh. So malalaman nila kung ano nagiging takbo dun. Kung ano yung mga transaksyon dun. Kaya talaga parang may sinasabi sila. Kasi sa totoo lang, nakikita ko doon sa impeachment, doon sa investigasyon, yung 18 Marines walang binabasa. Diba? Talagang detalyado yung sinasabi nila. Hindi katulad ni Madriaga, may binabasa. Diba? May binabasa eh. Lahat ata ng investigasyon kay Madriaga, lahat ng mga pagiging witness niya, puro binabasa eh. Parang scripted. Mahirap yun eh. Ikaw, kung alam mo yung nangyayari, nung nangyari noon, tapos tetestigo ka, hindi mo makakalimutan yun. Di ba? Hindi mo makakalimutan yun. Hindi mo na kailangang isulat yun. Talagang nakatatak na sa isip mo yun kapag meron talagang hindi ka aya-aya kang nangyari sa buhay mo. O may magandang nangyari sa buhay mo, hindi mo makakalimutan yun. Talagang nakaukit sa utak mo yun. At mismo, si Zaldico po, na mismo ang nagsabi na totoo po itong kanilang mga pagdi-deliver ng mga male-maleta. So, wala mang confirmation si Zaldico na totoo itong mga sinabi ng 18 ex-Marines, no? Pero nako-connect po namin ang mga statements ni Zaldico at sa mga statements po dito ni ng mga Brave 18. Ako nakukulitan na ako sa usaping maleta na yan eh. Di ba? So para patunayan natin, ganito na lang. Kung totoo, hindi yung maleta. Padala nyo nga ako na isang maleta kung talagang totoo yan. Baka maleta lang na walang laman ang dalhin nyo ha. Maganda may laman. Tapos pag nakita ko, pinadalan nga ako, totoo nga. Tatahimik na ba ako? Parang gano'n. May maleta na ako eh. Ika nga, sabi ni Banat Bay kanina, sa interview ni Amy Marcos, nagtutukma po yung mga pangalan
Especially kasi itong si Banat Bay, kinasuhan siya ni Trillanes. Mm. Okay. I mean, si Banat Bay pala, kinasuhan ni Zaldico. Sorry, I'm wrong. Si Banat Bay, kinasuhan ni Zaldico. At kilala po ng mga Brave 18, itong mga lawyers ni Zaldico. Alam ng mga Brave 18 ang mga detalyadong kwento patungkol kay Banat Bay. Which is, sabi ni Banat Bay, talagang totoo itong mga pinagsasabi ng mga Brave 18. Kasi sila lagi Kasi kasama eh. alam ng mga detalyadong tao itong mga Brave 18 patungkol kay Zaldico. Which is, sabi ni Banat Bay, kinasuhan siya ni Zaldico, tapos alam ng mga Brave 18 ang mga detalye patungkol po dito sa kaso ni Banat Bay. So meaning to say, ito ang nagpapatunay na itong mga Brave 18 ay mga trabahante talaga ni Zaldico. So kaya't naniniwala po si Banat Bay na itong mga pinagsasabi ng mga Brave 18 ay talagang totoo. Oo. Especially dito sa mga paghahatid ng mga maleta. Okay? So yun po. Ha? Malinaw na Hinebra ang hari. Yan, itong malinaw. pinost ngayon ni Attorney Baligod, kailangan po itong sagutin ni Trillanes. Oo. Okay? Oh. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Update Pinas News. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.